para pigilan ang pagsirit ng electric bill sa tumitinding tag-init. Mamamagitan na po ang Energy Regulatory Commission. Sa Maynila naman, iniutos ng LGU ang pagbuga ng tubig sa ilang kalsada. Saksi si Jonathan Andal. Bandang hapon kanina ang pagdating sa Quezon City ng binansagang Agua de Mayo o unang ulan ng buwan ng Mayo. Pero bago niyan, sa Manila, may pa-shower sa kalsada. Bawas init technique yan ng Manila City Hall na nagpadala ng kanilang water tanker para basain ang mga kalsada sa Espanya, Quiapo at Binondo. Parang naulanan ang windshield ng ilang sasakyan. Pero ang ilang motorista, diretsong napaliguan. Okay lang. Dahil para di na rin mainitan. At wala pang isang oras, tuyo na agad ang kalsada. Effective naman siya kasi madali nung nawala yung init. Kumbaga parang lumamig. Unang beses pa lang yan isagawa ng LGU sa gitna ng mapanganib na init na naitala sa dalawang lugar sa Metro Manila at 48 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa bansa ngayong araw. Hanggat tumataas po ang index po natin, araw-araw po namin gagawin na po ito. Naka-shower naman po, kumbaga parang misting effect lang po. Pero sabi ng Task Force El Nino, dapat magtipid pa rin ng tubig. Na-appreciate po natin ang efforts ng mga LGU, pero critical po ang susunod na 4 na linggo in terms of water conservation. Bagamat sapat pa po ang supply ng tubig sa Angat Dam at sa Metro Manila, kailangan pa po nating magtipid hanggat hindi po humuhupa ang epekto na dulot ng El Nino. Kung ang gagamitin pong tubig ay yung wastewater o yung nagamit na sa paglilinis o pagbabanlaw, wala pong problema kung ito po yung ipang-spray sa mga kalsada. Nagmistulang resort naman ang bahagi ng Binondo kanina dahil sa kabi-kabilang inflatable pool, habang ang ilan sa Tondo na kontento sa batya at refrigerator na walang kaha. Napospon kasi yung swimming namin. Walang budget ko lang. Ito, mura lang eh. Magkano? 1,000 lang, tapos tubig lang. Ang ilang bata naman sa Tumawi ni Isabela, binitbit ang kanilang salbabida para magtampisaw sa ilog. Masayang sinalubong ng mga nag-outing sa Badok, Ilocos Norte ang mga alon ng dagat. Ganon din ng mga nasa Ormoc, Leyte. Nag-dive pa nga ang ilang bata. Sabay sa pagtaas ng temperatura, ang pagtaas din ng electric bill ni Rose. Mula 1,800 pesos noong Enero, naging 3,000 noong Marso at sumipa na sa higit 4,000 ngayong Abril. Yung pangkonsumo namin, nabawasan rin namin sa pagkain, saka bayarin sa lahat. Iniinano namin na hati-hati namin para lang dyan nga maano namin yung kuryente. Posible pang tumaas ang bayarin ni Rose. Nagmahal kasi ang bentahan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Nang mag-umpisa ang mga red alert at pagnipis ng supply ng kuryente nitong April 16 dahil sa mataas na demand at pumalyang mga planta. 11% ang itinaas sa Luzon at 53% sa Visayas sa kada araw ng bentahan. Para pigilan ang pagsirit pa ng electric bill, kahapon lamang ay kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert ang System Operator o NGCP. Pinakamababang presyo ng bentahan ng kuryente sa spot market ang masusunod basta't hindi ito hihigit sa itatakdang presyo ng ERC. Pero hindi pa masabi ng Meralco kung ano ang epekto nito sa isisingil nila dahil hindi lang naman sila sa spot market bumibili ng kuryente. Dahil nga we saw an increase in power demand nitong April, so likely there is a possibility na tataas talaga ang babayaran ng customers, not only in terms of the cost of rates but in terms of their own consumption. Posible pa ring mag-red alert ngayong buwan ayon sa Department of Energy. Umaasa lang silang may iwasan ito dahil may mga papasok ng dagdag na supply ng kuryente. May karagdagang nakapasok ng mga planta and at the same time, yung mga naka-outage ay isa-isa naman sila nakakabalik. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.